Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng channel na ito ay nahahandang maglingkod at tumalakay ng mga aralin na ukol sa ating Panginoong Diyos. At sana po ay nariyan kayo upang makipag-aralan at sumubaybay sa ating mga gagawing pagsasaliksik sa mga katwiran ng Panginoon mula sa mga banal na kasulatan. At salamat po at patuloy na hindi kayo nahahadlangan ng anumang mga nagaganap na mga pangyayari sa ating bayan na ito ay tunay namang nakababahala, subalit tayo po ay maniwala at manalig sa magagawa ng ating Panginoon na tayo po ay Kanyang papatnubayan at tutulungan. Kaya nga sa pagkakataong ito ay tumungo tayo sa pag-aaral ng mga salita ng dakilang lumikha, at sa pagkakataong ito ang ating pong teksto ay ang nasa sulat ng Propeta Jeremias, Kapitulo 31 at talatang 36. Ganito po ang nakasulat: Kung ang mga ayos na ito ay humiwalay sa harap ko, sabi ng Panginoon, ang binhi nga ng Israel ay maglilikat sa pagkabansa sa harap ko magpakailanman. Sino po ang nagsalita dito sa ating binasa? Ang Panginoon sa makatwid bagay, ang Diyos. Ano po ang malinaw na sinabi ng Panginoon? Kung ang mga ayos na ito ay humiwalay sa harap ko, ang binhi nga ng Israel ay maglilikat sa pagkabansa sa harap ko magpakailanman. Pansinin po muna natin yung huling bahagi ng talata. Mayroon pong pahayag ang Diyos dito tungkol sa bansang Israel. Ano po ang sinalita ng Panginoon tungkol sa Israel? Ang Israel ang wika o ang kanyang binhi ay maglilikat magpakailanman o matatapos ang kanyang pagkabansa sa harap ko, sabi ng Panginoon, at ang kanyang pagkatapos ng bansang Israel ay magpakailanman. Sa ibang salita, lubos na malilipol ang Israel bilang isang bansa o isang nasyon. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Mapupulbos, kumbaga, ang binhi ni Israel bilang isang bansa sa harap ng Panginoon, at ito daw po ay magpakailanman na pagkalipol o pagkatapos ng bansang Israel. Sa ibang salita pa rin, mawa-wipe out ang nasyon ng Israel o ang binhi ng Israel ayon mismo sa salita ng Diyos. Anong ibig ipaalam sa atin? Inilatag po ng Diyos ang prescription o ang reseta o ang formula para ang Israel ay matapos ang kanyang pagiging bansa.
Maglilikat ang wika, ang pagkabansa, matitigil sa ibang salita. Mawa-wipe out, mapupulbos kumbaga ang pagkabansa ng Israel. Batay dito sa reseta o prescription na ibinigay ng Diyos. Paano po yun? Yun po ang sinasabi sa unahan o sa itaas ng talatang 36. Uulitin ko po. Kung ang mga ayos na ito ay humiwalay sa harap ko, sabi ng Panginoon, ang binhi nga ng Israel ay maglilikat sa pagkabansa sa harap ko magpakailanman. Merong binabanggit ang Panginoon, mga ayos na ito. Sa tekstong Ingles, ordinances. Sa iba pang salita, pwedeng gamitin yung salitang decree o decrees. Sa Tagalog, alituntunin o palatuntunan. Kaya kung atin pong gagamitin ang mga salitang yaon, kung ang mga ordinances o ang mga decree o ang mga alituntunin na ito ay humiwalay sa harap ko, ang resulta, matitigil o maglilikat ang Israel sa pagkabansa. Yan po ang hangad ng ibang mga organisasyon at ibang mga bansa noon at ngayon, ang ma-wipe out ang State of Israel, ang malipol o matigil o mapulbos dito sa balat ng lupa ang nasyon o bansang Israel. Paano po yan? Ito, sinabi na ng Diyos. Paano po maglilikat? Paano matitigil? Paano malilipol ang Israel bilang isang bansa o nasyon? Yung mga ayos na inilagay ng Diyos, yun ang dapat na masira o yun ang dapat ma-breach. Yun ang dapat na ma-disrupt. Kumbaga, ang magiging epekto, tiyak ang bansang Israel maglilikat sa pagkabansa dito sa balat ng lupa. Malilipol, mawa-wipe out ang Israel pag ito po ang nasunod o sinunod sa makatwid bagay yung prescription ng Diyos. Sa makatwid bagay yung sinasabing mga ordinance o mga decree na inilatag ng Diyos. Ano po ba yung decree o ordinances na yon? Basahin natin sa 35. Ganito ang sabi ng Panginoon na nagbibigay ng araw na sumisikat na pinakaliwanag sa araw at ng mga ayos ng buwan o yung mga ordinances para sa buwan at ng mga bituin na pinakaliwanag sa gabi na nagpapakilo sa dagat na humuhugong ang mga alon niyaon. Ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang kanyang pangalan. Yung palang mga ordinance o decree o alituntunin na sinasabi ng Diyos na pag humiwalay ito sa harap ko, pag nasira ito, na-breach ito, na-atake ito, na-disrupt ito, yung pala yung ordinance na ibinigay ng Diyos sa araw, ibinigay ng Diyos sa buwan, ordinance o decree na ibinigay sa mga bituin at sa dagat. Ano po ang ibig sabihin nito? Yung araw nilikha ng Diyos. Pagkalikha ng Diyos, meron siyang ibinigay na tuntunin o decree na dapat sundin ng araw bilang nilikha ng Panginoon.
Natural, ang masusunod yung creator. Yung araw, nilikha lang ng Diyos. Meron siyang tuntunin na dapat sundin o ordinance. Yung buwan, ganun din. Nilikha ng Diyos, nilagyan ng Diyos ng mga ayos na dapat sundin. Ganun din yung mga bituin, ganun din yung dagat. Itong mga nilikhang ito ng Diyos ay sinabihan ng Diyos o inutusan ng Diyos o nilagyan ng tuntunin, nilagyan ng ordinance o decree na yun ang kanilang dapat sundin, na yun ang kanilang dapat gawin o ganapin. Yung mga decree o yung mga ordinance na ibinigay ng Diyos sa araw, sa buwan, sa bituin at sa dagat, yun ang dapat na masira o ma-breach o maatake o magalaw, mga magulang at mga kaibigan. Pag ang sino man ay nagtagumpay upang sirain yung mga tuntunin o ordinance o decree ng Diyos sa mga binanggit na araw, buwan, bituin, dagat, tiyak na tiyak, malilipol ang bansang Israel dito sa balat ng lupa. Para mas lalong maliwanag, magbigay tayong halimbawa. Ano ba ang isa sa mga ordinance ng Diyos? Halimbawa, diyan sa araw, na yung ordinance na yon dapat masira yun. Dapat yun ay ma-disrupt. Dapat yun ay ma-breach upang ang Israel ay malipol dito po o ma-wipe out sa balat ng lupa. Itong example, Awit 19:6. Ang kanyang labasan, yung araw, ay mula sa wakas ng mga langit, at ang kanyang ligid ay sa mga wakas niyaon, at walang bagay na nakukubli sa pag-iinit niyaon. Yun daw pong araw lumalabas mula sa mga wakas ng langit. At pagkatapos, meron siyang ligid sa Tagalog. Sa tekstong Ingles, ang sabi rito ay circuit. Ang tawag naman ng iba dito, orbit o axis. Yun ang ordinance na ibinigay ng Diyos sa araw. Ikaw ay lalabas upang sumikat. Ikaw ay merong ligid o circuit o orbit na susundin para magbigay ng init. Yun po ang decree o ordinance na dapat ma-breach o masira kung ang sino man ay naghahangad na wasakin ang State of Israel o kung ang sino man ay naghahangad na mapigil at maglikat o ma-wipe out na dito sa balat ng lupa yang State of Israel. Yan ang isang halimbawa. Yung buwan, ganun din. Pag na-control, napigil, nasira, na-disrupt, na-breach, yung sikat ng buwan sa gabi, isa rin yun. Gayon din naman yung pagsikat ng mga bituin. Pag yan ay napigilan sa anumang paraan, pag yan ay na-breach, sabi nga, na-break, tsak yung Israel, ang bunga niyan, mawawipe out. Ganon din naman yung dagat. Doon sa tekstong English, binasa natin sa Jeremias, yung the wave ng dagat, binabasag ng Diyos. Isa pa yan. Decree ng Diyos sa dagat, hanggang doon ka lang sa buhangin. Pagkatapos, merong low tide, merong high tide. Mga sample lamang po yan. Kung ang sino man, kaya yan ay bansa, yan ay organisasyon, o yan ay kilusan o movement na ang layon ay i-wipe out ang Israel, eto po, open secret na ito.
narito na sa salita ng Diyos kung ano ang formula, ang wika nga, o ang prescription para ma-wipe out ang Israel. Meron ba talagang gusto na ma-wipe out ang Israel? Nangyari na po yan. Basahin natin dito sa encyclopedia. Ito po ay ganito ang nakasulat sa Volume 13, pages 326, 327, 324. Ito po ang ating mga babasahin. The state of Israel was proclaimed in the city of Tel Aviv on May 14, 1948. Ito ay tungkol sa pagkatatag ng State of Israel noong Mayo 14, 1948. May 14, 1948. Pagkatapos ng araw na ito na na-establish, na proclaim ang State of Israel, anong nangyari? Tuloy natin ang pagbasa. The proclamation was followed by a full-scale war between Israel and the neighboring Arab states, ending in the victory for Israel. Isang araw pa lang yung pagkakatatag ng bansang Israel. Kinabukasan, full-scale war sa mga katabing Arab states. Specifically, Jordan, Egypt, Syria. Ano ang layon ng tatlong bansang ito? Upang ma-wipe out ang Israel sa balat ng lupa. Tama ba ang kanilang timing? Tama. Kasi iisang araw pa lang na na-establish ang State of Israel. Kumbaga, sabi siguro ng Jordan, Egypt at Syria, hindi pa yan organisado. Kayang-kaya nating i-wipe out yan. Sapagkat iisang araw pa lang. Yun talaga ang mababasa po natin. Ang purpose ng Jordan, Egypt at Syria para ma-wipe out o para maglikat o para mawala ang bansang Israel dito sa balat ng lupa. Ano daw po ang resulta? Ang nangyari daw po, ending in victory for Israel. Nanalo yung Israel. Hindi po na-wipe out, hindi naglikat ang bansa ng Israel nung lusubin nung tatlong Arab states or states na katabi. Bakit po hindi sila nagtagumpay? Mali nga yung formula na kanilang ginawa. Ang ginawa nila nilusob. Hindi po mangyayari na ma-wipe out ang Israel sa pamamagitan ng digmaan o ng full-scale war. Anong kailangan? Yung nandun sa sinabi ng Diyos sa Jeremias 31, 36 at 35. Kaya sumablay ang Jordan, Egypt at Syria. Sila ang natalo. Imbis na malipol, ma-wipe out, maglikat ang Israel sa pagkabansa, umuwi silang talunan. Hanggang dito po muna at may karugtong pa ang ating pagtalakay.